Welcome to Donmar TV News Channel. Alam mo, malupit tong i-ano natin, ibabalita na to. Sabi ko, nagulat ako nung pinanood ko ito ha. Kasi yung iba, may mga nagsasabi, ano lang naman yan invento lang naman ni Senator Bongo yan muntikan siyang madisgrasya. Yung helicopter daw muntik talaga na madisgrasya. Syempre, nung una, pinagdudahan ng iba yan, nagdadrama lang si Senator Bongo, di ba? May mga ganyan-ganyan sinasabi. Eto, biglang may lumabas na video. Talagang pinakita dito na muntik talaga. Pakita natin ha. Ito. Kita nyo? Ayan. Post po yan ni Robin Padilla. God is so good! Buhay kami nila PG. Muntik na kami sa chopper. Ayan o. Buhay daw sila ni BG. Ayan o. Grabe yun ano. Ba't kaya gumanon yun ano? Ay, ba't tumatawa ka? Grabe no? Grabe. God is so good! Buhay kami nila PG. Alam mo, sa totoo lang, Kami sa chopper. nung napanood ko to, grabe sabi ko, may plano pa ang Panginoon dito kay BG. May plano. Meron tong plano na talagang, kita nyo, konting pitik lang yun. Sabi ko sa inyo, lipad ito. Sabi nga ni Robin Padilla, maraming salamat po, maway na Diyos at inyo po niligtas at yakapamakan na aking kaibigan ha. May mga malalapit sa akin na nagtatanong at nagsasabi, ano daw ba napapala ko sa pagiging kaibigan ni Senator Bongo? Sabi ni Robin Padilla ito ha. At ng mahal na Pangulong Mayor Duterte. Nagkakapera daw ba ako? Never akong kumita sa kanila at wala akong negosyo lalo sa gobyerno. Okay? Walang negosyo. Baka nagkaposisyon daw ako. Ako'y inalok pero hindi ko tinatanggap dahil hindi ako handa na iwan ang pamilya ko at ang trabaho ko sa showbiz. Anong dahilan bakit tapat at pinagtatanggol ko si SBG at PRRD? Tapat ako dahil kilala ko sila bilang kaibigan. Ipinagtanggol ko sila dahil hindi pa ako nakakita ng public servant na katulad nila kung magtrabaho at magserbisyo. Lahating ko na po, wala silang katulad. Ayan, agree ako sobra dito. Boss Robin, grabe, agree ako dito. Wala silang yabang sa katawan, sila pa ang mag-oopo at kapag may nabalitaan silang kalungkutan o karamdaman, sila pa ang magtatawag at mangangamusta. Hindi nakakalimot, ayan, at magpapadala ng isdang tuna. Uy, buti pa ikaw. Bikini man, sana all. Joke lang. Dahil paborito ng nanay ko at grapefruit, galing Davao para kay Maria Isabela. Wala pa akong nakilalang ganyan sa mundo ng politika. Alam nyo, totoo, sobrang totoo po ito. Talaga nga namang Etong si Senator Bongo at saka si Pangulong Duterte. Grabe, alam nyo, wala ako masabi. Okay? Di dahil sa kakilala natin wala ho. Sa katunayan, lagi ko nga sinasabi sa inyo wala hong binibigay, walang kung magbigay man ho, yung tulad nga yung sinabi nila, yung anong tawag doon, yung sa Davao, yung suha. Kaya gusto ko nakikita minsan si Senator Bongo Kasi pag nagbigay yan, isang box ng suha. Favorite ko yun Pero kunwari, pakipot pa ako. Kunwari, ay thank you po. Ganun. Pero minsan gusto ko sabihin, sir, pwede ba 2 o 3 mo na? 3 box na ibigay mo sa akin. Kasi isang box, isang araw ko lang yun. Sana mapanood to, sana. Biro lang Senator Bongo. Okay na ako sa pagsilbihan nyo yung bayan Sobrang okay na ako doon. Anyway, bibili na lang ako ng suha. Hindi kasi iba rin ang suha talaga. Ewan ko ba bakit yung pagsuhang binibigay nila matamis? Yung suhang nabibili ko, ewan ko hindi masarap. Ba't ganun? Anong problema? Huwag kang mag-play ng kung ano-ano dyan. Ayan grabe di ba? Anong point natin dito? Sa tingin ko talaga may plano pa ang Panginoon kay Senator Bongo tsaka kay Pangulong Duterte. Alam mo, eto lang please pray. Yun lang akin. We are in a state of,
ako nga everyday na tinitingnan ko yung mangyayari sa politika natin, sabi ko, napapailing ako eh. Napapailing talaga ako na sometimes naiisip ko na lang, parang wala nang pag-asa itong bayan na ito. Sino kaya ang papalit kay Pangulong Duterte? 'Di ba? Alam mo yun, parang sabi nga nila, 'di ba? Si Pangulong Duterte hindi perpekto, pero kitang-kita mo yung puso ng tao. Yung puso ng tao pagdating mo sa pagsisilbi. Tapos pag-iisipin mo kung sino yung mga nag-aambisyong pumalit, ay sabi ko, Isko, Pacquiao, Robredo, Lacson, Sorry pero wala eh. Wala talaga doon sa mga may ambisyon na pumalit. Eh may pag-asa? May malasakit? Yung may gusto kang sana sumunod, ayaw naman tumakbo katulad nito ni Senator Bongo, di ba? Gusto mong, ako talaga, akong tatanungin mo, Senator Bongo ako. Kasi itong tao na ito, talaga yung sipag niya, ay nako, wala talaga. Sabi nga ni Robin, walang dadaig sa sipag ni Senator Bongo. Walang politiko na kayang taubin ang sipag ni Senator Bongo. Sorry, pero hindi man siya yung masasabi nating galing sa angkan ng mga politiko o galing sa mga malulupit. Pero pagdating mo sa trabaho, walang katulad ni Senator Bongo. Yan ang sigurado ako. Kaya sana, ay nako, Senator Bongo, sana po mahimasmasan ka na ho sa himalang nangyari sa buhay nyo. Dahil itong himala na ito ay isang bagay na pahiwatig ko na talagang may pag-asa, meron tayong nakikitang bagong pag-asa. Sana ho ako, honestly, ito lang masasabi ko sa inyo pagdating dyan. Let's pray. Dahil sa totoo lang, parang minsan, pero pag ang Diyos ang gumalaw, no doubt, kaya niyang baliktar ng buong mundo. 'Di ba? Kaya niyang ipagalaw ang bundok eh. Kaya niyang ilipat sa naga. Biro lang. Moka. Totoo, 'di ba? So, sana sabi ko nga maybe lang naman Senator Bongo. Maybe. Okay? I'm not sure. It's between you and God. Maybe it's a sign na alam mo yon, God has a purpose. God is calling you for a higher call. We do not know. Okay? It's between you and God. Bahala na si Lord sa'yo. Mag-usap kayo. Basta kikita naman ng Panginoon yung laman ng puso ninyo, Senator Bongo. Yun lang. Okay? Ay, grabe. Kaya always pray for our country. Bakit? Even if sometimes mukhang mananalo ng mga kalaban. Laging tandaan ninyo, kung mahal nyo bayan nyo, mas mahal ng Diyos ang bayan natin. Ang kailangan lang, anong sabi? Kailangan lang ang kanyang mga tinawag na anak ay magsisi, magbago, at manalangin. Ang pag-asa ho ay hindi ho nakasalalay sa mga hindi naniniwala sa Diyos, ngunit sa naniniwala sa Diyos.